papakataas. Halimbawa, nung nasa office ako, narinig ko yung manager namin, nagsisisigaw. Galit na galit, pinapagalitan yung isang subordinate niya. At narinig ko, sinasabi niya, I demand respect. I demand respect. Sabi ko, naisip ko, you do not demand for respect. You have to earn it. Respect is earned, not demanded. Pangalawang example, sa isang university, graduation time, may dumating na grupo ng mga visitors, parents siguro, yung iba, nag-uunahan sila, naupo doon sa unahan. Maya-maya, tumugtog na yung yung graduation march. Dating na yun yung apat na ushers. Sabi doon sa mga nakaupo sa unahan, Sir, ma'am, dito po uupo yung mga graduates. Kaya na-embarrass yung grupo. Wala, dahan-dahan nagsitayo, pumunta sa... Yung isang lawyer, sabi niya, I am going to sue this university for embarrassment. Kasalanan naman nila, nag-uunahan sila doon sa front seats kasi bakante. Yung pala sa mga graduates yun. Yung pangatlong example ko ng nagpapakataas ay yung boss na tila baga sa office, parang napipili, hindi siya respected. So, isang umaga, nang dumating siya, meron siyang dalang malaking signboard, tapos biniti niya doon sa doorknob ng kanyang office. Nakalagay doon sa signboard, I am the boss here. Yung mga employees, nagtipon-tipon sila doon sa pintuan, tinitingnan nila yung signboard. Maya-maya, mayroong isang employee, kumatok doon sa pintuan. Sabi ng boss, come in. Galit na galit. What do you want? Sabi ng boss. Sabi ng employee, Sir, yung asawa nyo, tumawag po. Yung signboard daw po, pakisauli kasi sa kusina daw yun nakalagay dapat. Ayun, nagpalakpakan yung mga employees. yung palang boss talaga ay si Mrs. Ito ko nakita, yung boss, he wanted to be recognized as boss. Ayun, napahiya tuloy siya. Si Mrs. pala yung boss, hindi siya. Pang-apat na example, ito nangyari sa akin naman, I felt, palagay ko nagpakataas din ako noon kasi nung magalit ako minsan dahil sa maraming tao sa simbahan, dahil sa ordination, walang nag-collection. So tinanong ko yung isang seminarian, bakit hindi kayo nag-collection? Ang daming tao. Collection sa simbahan kasi sayang naman Sabi niya kasi, Father, sabi ni Dina sinabi lang ni Joby na walang koleksyon, huwag magko-koleksyon. Sabi ko, teka muna, sino ba ang pari dito? Sino ba ang in charge dito sa simbahan? Nagpakayabang talaga ako Only later, sabi ko, parang nag-feeling entitled ako doon Sino ba yung dito? I believe that was also a feeling of entitlement. Kasi in the long run, sabi ko, ba't naman ako dapat magalit? Collection naman makukuha doon, mga 10,000, 15,000. Sabi ko, kaysa magalit naman ako, hayaan mo na lang. But from that instance, nung natuto ako, na pag hindi naman talagang dapat magalit, hindi naman kailangan Sisira lang yung takbo ng dugo ko At nakakaano talaga, nakaka-affect sa health. Pag nakagalit, afterwards, you feel so lousy, so bad. Sabi ko, dapat talaga cool. Kasi, pag magagalit, tapos sasabihin mo, ako yung boss dito, it does not work like that. So yung pa rin, yung tama yung sinabi ni Jesus, humble yourself in order to be exalted. And of sharing.